Magandang araw sa lahat. Ako po ang inyong moderator para sa debate ngayong araw na may temang Social Media's Impact is the Current Design of Social Media Platforms Driven by Engagement Algorithms Intrinsically Detrimental to the Formation of Healthy, Rational Civil Society. Sa madaling sabi, tatalakayin natin kung ang kasalukuyang disenyo ng social media ay nakakasama ba sa paghubog ng isang maayos at rasyonal na lipunan. Mayroon tayong dalawang grupo, ang affirmative side na pabor at sumasang-ayon sa pahayag at ang negative side na tutol at hindi sumasang-ayon dito. Ngayon naman ay papasok na tayo sa opening statement. Ngayon ay sisimulan natin ang pagpapahayag ng bawat panig. Bibigyan natin ng 3 hanggang 5 minuto ang bawat grupo. Unahin natin ang affirmative team o sumasang-ayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ninyalin Sipotian mula sa Affirmative at naniniwala po kami na may masamang epekto ang design ng social media sa ating lipunan at sa perspective ng mga tao. Ayon sa Harvard Law School 2023, algorithms na nagdidikta or nagkokontrol sa 80% na nakikita natin online. So, ibig sabihin, social media po yung pumipili ng mga nakikita natin impormasyon or content online. So dahil sa design ng social media ngayon ay more on engagement lang siya. So hindi siya nakapokus sa mga information na tama. So ibig sabihin, more on engagement lang siya. Hindi namamalayan ng tao na kinokontrol na tayo ng algorithm kaya nakakasama siya sa lipunan natin. Maraming salamat po, Miss Nina. Para po sa karagdagan, Miss Nea. So, magandang umaga. Ako nga si Nealyn Redenya. Dagdag ko lang ang ayon daw sa Bipartisan Policy Center 2023, 5 beses mas madalas itulak ng algorithm ang shocking content kaysa daw sa mga factual post. Hindi daw ito nakakatulong sa mental health bagkus nakakapagpalala ng takot at pagkabahala sa atin. Halimbawa, mga video daw na nakakapanghina, maaaring ipakita ang mga lindol o sakuna na nangyayari sa iba't ibang lugar na nagdudulot ng pagkabahala sa atin or ng takot. Maraming salamat po, affirmative team. Ngayon naman, mabibigyan ng pagkakataon na magpahayag ng kanilang punto ang negative team. Negative team, go ahead na po. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jen Juber mula sa Disang Ayong may masamang dulot ang social media sa ating lipunan. Sapagkat nakatutulong ito upang mas magkaroon tayo ng magandang advokasya sa ating lipunan. Halimbawa, ayon sa pag-aaral ng UP Diliman Communication Research noong 2022, ay nagsabi na ang social media ay nakatulong sa pagpapataas ng kamalayan sa mga kampanya para sa mga nasalanta ng bagyong Ode. So, ang sinasabi lang dito, sa social media para magkaroon ng kaalaman sa mga nangyayari sa ating lipunan. Maraming salamat po, Mr. John Juver, mula sa negative side. Para naman po sa karagdagan, James Cyrus, Mr. James Cyrus, makikilahad na po. Magandang umaga, ako si James Cyrus Torres. Mula sa Di Sumasang-ayon. Sabi dito sa research, Pew Research Center 2022, 19 of 27 countries say social media helps democracy by sharing info fast. Nakakatulong daw yung social media sa atin sa when it comes sa communication, mas napapadali. Nakakahanap tayo ng mga informasyon or kapag mayroon tayong kamag-anak sa malayo, mabilis na yung
nakakaano sa kanila, nakaka-access. Ano. Tapos pagka may paparating naman na bagyo or sakuna, is mas na ano tayo, nagkakaroon tayo agad ng information or nakapaghanda agad tayo. Maraming salamat sa pagkapahayag ng bawat panig ng kanilang mga punto. Ngayon naman ay dadako na tayo sa rebuttal round, kung saan bibigyan ng pagkakataon ng bawat panig na sagutin ang mga punto ng kabilang grupo. Mayroon kayong 2 hanggang 3 minuto upang ipahayag ang inyong mga katwiran. Magsisimula po tayo sa affirmative team. Ayan, magandang umaga po. Ito po ang aking katanungan. Bakit niyo nasabi na may magandang dulot ang social media kahit maraming fake news ang lumalaganap ngayon? Maraming salamat sa iyong katanungan, Miss Nina. Negative team, go ahead. So, ayun nga. Ang masasabi ko lamang sa katanungan mo is, ang controversial na content ay kadalasan politika, kalusugan, relihiyon. Sa halip na manahimik, iniwala na maaring magbunga ng mas malalim na pag-unawa sa iba't ibang pananaw. Isa pa, dahil sa pagkalat ng fake news, mas maraming tao ang natututo kung paano mag-fact check at mag-analisa ng source. Ayon sa Mustakim, ang pagdami ng maling impormasyon ay nagtutulak sa mga institusyon at individual na pagtingin ang edukasyon sa social media. So sinasabi dito na dahil tama naman na marami din kumakalat ng fake news, but sinasabi din dito na sa bawat nakikita natin is natututo rin tayo na mag-fact check or alamin natin kung talagang totoo yung mga impormasyon na nakakalap natin na nagiging dahilan para makapagbigay ng kaalaman sa lahat. Maraming salamat, Mr. John Juver, sa iyong pagsagot. Ngayon naman ay bibigyan ng pagkakataon ang negative team na makapagtanong sa affirmative team naman. Bibigyan ng pagkakataon si Mr. John Juver na magtanong at ito naman ay sasagutin ni Miss Nea. So, ayun. Magandang araw muli sa inyong lahat. Ang aking katanungan ay mas napapabilis ng teknolohiya ang bagay-bagay ngayon nang makakalap agad ng mga impormasyon at balita. Paano nyo nasasabing masama ito kung mas nakakapagbigay ito ng alerto? So, ayun po, sasagutin ko po yung katanungan ni Ginoong Juber. May masamang epekto po ang social media dahil hindi lahat ng pinapanood natin ay totoo or mga impormasyon na nakakalap natin ay totoo. Yung iba ay pananakot lamang. Hindi lahat ng nakapost ay nakatotohanan, kaya ito ay nagdudulot lamang ng hindi maganda sa ating isipan dahil nakakapag-isip tayo ng kung ano-ano dala ng takot natin. Tapos, ayun nga, gaya nga ng sabi ko, hindi lahat ng mga impormasyon o balita ay hindi totoo. Sa pamamagitan ng teknolohiya, mas napapabilis nito ang pagkalat ng fake news or hindi makatotohanan ng mga impormasyon. Salamat. Maraming salamat, Miss Nea. Ngayon naman, bibigyan natin ng pagkakataon si Mr. James. Mr. James Cyrus, kaya po ba? Yes po, yes. Pakilahat po ang inyong katanungan para sa nasasagutin ng affirmative team. Ayun. Sa palagay nyo, ang social media ba ang may kagagawan o yung mismong
gumagamit or yung netizen. Maraming salamat, Mr. James Cyrus. Miss Nina, makikisagot daw po. Mas malaki po ang papel ng social media platforms dahil ayon sa UP College of Mass Communication 2022, halos 72% ng mga estudyante ang nagiging distracted or nai-stress dahil sa mga algorithmic content. And dagdag pa ng Ateneo Policy Center 2021, mas mabilis kumalat ang fake news kaysa sa mga totoong impormasyon. So nagpapakita yon na ang social media ang pumipili ng mga impormasyon nakikita natin. So kung may mali man tayong nakikita, mas may pananagutan sila doon kaysa sa mga tao. Marami pong salamat, Miss Nina. Meron pa po bang nais magtanong sa parehong panig? Ang mga katanungan po na ilalahad natin sa mga susunod na minuto ay ipapasok na po natin sa open forum o interpellation na kung saan ay meron din naman po tayong kakayahan na magtanong at magpahayag ng ating mga sariling punto o mga na-research. Okay, Miss Nea, makikilahad na po. May katanungan lang ako. Bakit marami ang nakakaranas ng anxiety at pagkatakot dahil sa algorithm tulad ng pagre-reels ng mga lindol kung ito ay hindi masama? Maraming salamat po, Miss Nea. Kasagutan po mula sa negative side. So, ayun. Salamat sa katanungan yun. Sasagutin ko yun. Ako, naniniwala ako na ang anxiety ay bahagi ng survival instinct. Kapag may nakikitang banta, kahit sa video lang, nag-a-activate ang utak para maghanda. Tsaka, ihahambing natin to sa mga nakikita natin sa social media like Facebook, katulad sa mga reels. Ang mga reels ay nagsisilbing paalala ng panganib, kaya mas maraming tao nagiging alerto at handa na ayon sa isang psychologist na si Sally Tekinalp, ang takot sa lindol ay maaaring magdulot ng isang positibong aksyon tulad ng paghahanda at pag-iwas sa panik kapag totoong sakuna ang dumating. So halimbawa, sinasabi lang dito na dahil sa social media at nakikita rin natin sa mga content sa social media, mas na-activate yung utak natin na maghanda sa darating na anumang magiging sakuna na darating sa atin. Maraming salamat po, Mr. John Juver, sa kasagutan. Meron pa po bang nais itanong ang bawat panig? Kung wala na po, ay tayo na ay dadako sa closing argument, kung saan ang bawat panig ay isasara na ang kanilang mga pahayag. Para din po itong conclusion na kung saan ipapahayag ng bawat isa ang huling kanilang pahayag para sa kanilang sinusuportahang stand. Bibigyan po ng 2 hanggang 3 minuto ang bawat panig. Ayan, magandang umaga po. Muli ako po, si Ninyan Sipotian, galing po sa affirmative side. So sa panahon po ngayon na laganap ng paggamit ng social media at talagang malaki ang tulong ng social media, pero hindi natin maikakaila na dahil din sa social media, doon mas lumalaganap yung mga fake news na imbes na magkaroon ng pagkakaisa at maayos na lipunan, nahahati yung mga tao dahil nga nababago ng social media platforms yung perspective ng mga tao. So imbes na magkaroon ng nagkakaisang lipunan, nahahati tayo. Maraming salamat po, Miss Nina. At ganoon na rin po sa negative side, maaari na po kayong magpahayag ng inyong closing argument.
Ayan. Muli magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jan Juber mula sa sumasang-ayon na may masamang dulot ang social media sa atin. Na tinukoy ko rin na ang kagandahan naman ng social media sa atin is mas napapabilis yung pagbibigay ng impormasyon sa maraming tao o sa ating lahat na kapag meron dumarating na isang sakuna ay nakakatulong ito upang maghanda at upang maghanda ang lahat na nasolusyonan na gumawa agad ng solusyon kapag dumating na yung pinaka-panganib na sinasabi. Maraming salamat po, Mr. John Juver. Meron po bang nais na ipahayag si Mr. James Cyrus dahil kanina pa siya nahihirapan sa kanyang internet, Mr. James Cyrus? Ayun. Sorry kasi yung medyo yung wifi namin ngayon. Klaruhin ko lang yung sinabi ni John Juber, yung sa mga sakuna, mabilis tayo nakapaghanda. Ayon sa UP Diliman Communication Research 2022, Philippine study shows social media help raise awareness on community drives during Typhoon Odette. Nung kasagsagan ng bagyong Odette, ayun, mabilis nating nalaman na yung bagyo na may paparating na bagyo. Tas mabilis tayo nakapaghanda kaya walang masyadong na yung parang hindi na yung pinsala. Hindi parang hindi na yung pinsala. Parang yung hindi marami yung naapektuhan Yun lang kasi maraming napaghanda. Last but not the least, Miss Nea. So, magdadagdag lang ako na ayon sa, ang mga ebidensya daw na ito ay malinaw na ang social media ay hindi lamang plataporma ang koneksyon, kundi isang makinarya ng kontrol at paghahati. Kung layunin ng teknolohiya magpalaya, bakit ito ang nagiging dahilan ng pagkakakulong at ng ating isipan at emosyon? Ayun po yung aking dinagdag. Maraming salamat po sa inyong pagkapalitan ng inyong malalamang ideya. At dyan na po nagtatapos ang ating debate. Maraming salamat sa lahat ng nakilahok at naway magsilbing inspirasyon sa atin ang talakayang ito upang maging mas responsable at mapanuri tayong mga mamamayan sa paggamit ng social media. Yun lamang po at maraming salamat. Padayon sa ating lahat.